NDF openly. Convicted po ito si Franz Castro ng kasong kriminal na child abuse. Pertaining ito sa paghakot nila, may kidnapping pa ito or abduction. Ito ang wow trending. Karma ang inabot ng convicted na si Franz Castro matapos nitong ipakontempt ang kanang kamay ni Vice President Sara Duterte, ang Chief of Staff ng Office of the Vice of the President na si Attorney Zulica Lopez. Panawagan ngayon na ikulong na itong convicted na si Franz Castro. Bakit pa daw ito nagkakalat sa House of Representatives? Ayon pa nga sa mga nakakakilala nitong si Attorney Lopez, magaling daw ito na abogado sa Davao. Lahat ng kaso nilalapit sa kanya, napapanalo niya at anak daw siya ng isang judge. Naku po, at politiko rin ang side niya. Abogado yan ng mga mahihirap si Attorney Lopez at matagal na yang nagtrabaho sa administrasyon ng mga Duterte. Mahusay yan at ayaw sa mga kurap. Nako, yatap tayo dyan, Castro. At kagabi nga ay sinamahan ni Vice President Sara Duterte si Attorney Lopez, kung saan ito nakadetain. Nag-overnight si Vice President Sara sa House of Representatives sa opisina ni Congressman Pulong Duterte to spend time with Attorney Zulica. Pinatayan daw ng kuryente si Vice President Sara at hindi lang daw yan, hindi din daw pinayagan ng Sergeant at Arms na may personal security si BP sa loob dahil utos daw ng Quadcom. Nako po. Komento pa nga ng mga netizen na feeling fraud siguro ang convicted criminal na nagpakontempt ng brilliant na abogada. Hindi niya alam na lalo lang dinagdagan ang galit ng mamamayan. Nagkamali siya ng kinontempt. IP lawyer yan, may clean record sa gobyerno. Mas makapangyarihan pala ang Tuadcom kaysa sa Senado. Sa Tuadcom, kung di ka ayon sa sagot mo sa kanila, contempt ka agad. Kahit sino ka pa. Anong nangyari sa bansa natin habang abala sila sa pagsira sa pamilyang Duterte? Nakaabang lahat ng taong bayan. Ang mga drug lord naman busy sa kalakalan nila sa bansa natin. Ang matatapang pa ang mga convicted kaysa attorney only in the Philippines. Attorney Lopez should not be contempted by convicted Congresswoman. Attorney Lopez must be released immediately. Kailan naman kaya tanggalin yan si Castro na convicted ng child abuse? Si Tebes nga, di pa convicted, tinanggal na nila sa Kongreso. Isang dakilang lahi na may paninindigan at maayos po ang ating kultura at ang ating mga saloobin. Kaya hindi nararapat na tayo po'y magpabaya sa nagaganap na mga malulubhang krisis pang politika at krisis pang ekonomiya sa ating bansang kinalalagyan dahil sa maling pamamahala. Yun! Awitin natin ang opening song natin palagi dito sa program na ito. It will only take less than a minute. Okay? Samahan niyo po ako and it will be our inspiration why we have Ka Eric Celis YouTube channel. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man, sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay kayong mga kababayan kong nagmamahal sa nag-iisang bansa natin, ang bansang Pilipinas. Maraming salamat. Let's start the discussion now. We have more than 239 live views. More to come dahil ini-invite nyo sila at ini-inform na live na po ang Ka Eric Celis YouTube channel. Una po, dudugtungan ko kahapon ang hindi natapos na talakayan natin. No less than former Supreme Court Justice, ngayon ay Ombudsman, Samuel Martires, ang nagkompronta kay Franz Castro doon sa House of Representatives nang tinatanong na ni Franz Castro at binubusisi at binubulatlat ang items ng Ombudsman budget proposed na confidential and intelligence fund.
natameme at nasuplak ang pagkaarogante nitong bupols na si Franz Castro. By the way, si Franz Castro po ay aktibong operatiba ng Communist Party of the Philippines. Sumusuporta yan sa terorismo ng New People's Army at yung mga pangre-recruit ng National Democratic Front upang sumuporta sa armadong terorismo para pabagsakin ang ating gobyerno. That is a direct statement from Ka Eric, from my direct personal knowledge about the operations of the CPP, NPA, NDF. At si Franz Castro po, kagaya ng iba pang party list nila dyan na nandyan pa, yung si Raul Manuel at si Arlene Brosas, pareho po sila mga aktibong mga kasapi ng Communist Party of the Philippines that they deny and they want to pretend that they are not part of, but they cannot condemn and fight against CPP, NPA, NDF openly. At convicted po ito si Franz Castro ng kasong kriminal na child abuse. Pertaining ito sa paghakot nila, may kidnapping pa ito or abduction. I'll try to check out the legal status from resources natin to give information from the Legal Cooperation Cluster ng kasalukuyang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Pero ang kumpirmado natin, may conviction na siya at si Satoru Campo ng Bayad Muna, party list nila, at dati ko mga kasamahan ito, ng resulta ito ng desisyon ng korte sa Regional Trial Court sa Tagum City, Davao del Norte. This is in relation po noong 2018, I think. Kung hindi ako nagkakamali sa aking estimate, or 2019 first part, na nahuli sila sa checkpoint dahil hinabol sila ng mga tribal leaders and council of elders at mga magulang ng 14 na mga kabataan at mga minor de edad galing sa Talaingod, Davao del Norte, na kinuha nila at hinakot doon sa kanilang salugpungan schools na pinasarado ng komunidad at mga lider ng tribo dahil ito'y ginagamit sa recruitment ng CPP, NPA, NDF sa Talaingod, Davao del Norte. Nakakalayo po itong Talaingod, pero napakagandang lugar na puntahan ko po ito nung nasa NPA ako. Pugad ito po ng NPA, lugar po ito ng mga katutubo sa Mindanao, sa Davao del Norte. Napakaganda ng lugar, napakalayo nga lang. Malayo din ang serbisyo ng gobyerno dyan sa matagal na panahon. Ang nakikita nilang muka ng gobyerno dyan ay ang Philippine Army kapag pumupunta for security operations para i-secure ang mga lugar. Napakalaki po ng pugad ng NPA sa lugar na ito. This was before a strong NPA mass-based area. Kagaya sa Negros, sa Samar, sa mga area ng Agusan, Surigao, and even doon sa area ng Panay kung saan ako nanggaling, sa mga area ng Tapas at mga area ng Kalinog, Iloilo at Tapas Capiz at mga Tubungan, Igbaras, no? So ito pong lugar na ito, hinakot nila yung kanilang mga pinasarado doon ng yung school nila na pinupunduhan ng foreign funding, no? Thank you sa pakulay, Maria Provincia. Appreciated ko po. Nang hinakot nila mga bata dahil pinasarado ng mga tribo ang kanilang recruitment school na yon at nag-cooperate na ang mga tribo at mga ilang mga nagbaliktad na mga CPP, NPA, NDF, mass support organizations nila sa gobyerno sa programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, come to the rescue si Franz Castro. At that time, I think she is already, I think, tama, she's already an active member of Congress. So ginamit niyang tsapa niya yun bilang kongresista ng party list ng Communist Party na Alliance of Communist Terrorist Teachers, no, or ACT Teachers. At kasama si Satoru Campo, who is a known leftist communist personality sa Pilipinas. Nang pumunta po sila doon sa Talaingod, hindi sila nagpaalam sa mga magulang. Hindi rin sila nag-courtesy call sa Tribal Council of Elders ng mga katutubong tribo sa Talaingod. Then patago nila na itinakas ang mga bata. Nang nalaman nito ng mga Tribal Council of Elders at mga Tribal Chief at mga magulang, hinabol sila at nag-coordinate sa pulis at nahuli sila. To make the story short, na-convict dyan si Franz Castro. It's a criminal offense. Ang na-convict pa lang sa kanyang, sigurado ako, child abuse. Ang abduction or kidnapping, hindi ko pa po makumpirma until I can be given the appropriate information mula po sa ating sources from the National Task Force, LCAC, or Ending Local Communist Armed Conflict sa Legal Cooperation Cluster. So criminal na po siya at si Satoru Campo. So marami nagtatanong bakit hindi siya nakulong. Yun ang malaking question mark.
Bakit hindi siya nakulong? Bakit hindi sila nakulong? Sapagkat daw nag-appeal sila. So most likely ang appeal nila is submitted sa Court of Appeals. Pero hindi ko maintindihan kasi kung under appeal ang case, bakit hindi sila ni-remit sa kulungan? Yun ang tatanungin natin. No? Kung alam ko na magpa-guest dito, kasi StreamYard na pong gamit ko, I can request ng abogado na pwedeng mag-guest dito or a representative from some of my colleagues before, like Attorney Marlon Busantog, ang aming #1 nominee sa Ipanaw Sambayanan Party List, to explain the legal nitty-gritty of this. Hindi pa ako abogado. I don't want to pretend that I am a lawyer, although I have basic knowledge about the operations of the law. But I am not a lawyer. Kagaya ni Castro, na makikipagdebate kay former President Rodrigo Duterte, na isang abogado, piskal, prosecutor, makikipagdebate kay Attorney Zoraida Lopez, yung Chief of Staff ng Office of the Vice President, na abogada. Hindi naman siya abogada. No, mga kababayan. So, napaka-pretensyoso kung yung kababayan ko kanina, si Kabibi. Hindi ko babanggitin yung word na yun. Opo, sa Bukidnon naman po Higaonon. Pero ang Talaingod, I think may boundary ito sa Bukidnon. Yeah, that's correct si General Macanas po. Magka-boundary, pero ang tribo yata sa Talaingod ay mga Manubo. Oh, okay, Manubo yata ang saya. Bukidnon, Higaonon. Okay. So going back dito, i-check natin bakit hindi sila na-remit. Dahil ba under appeal? Mga kriminal nga na mga na-convict sa RTC, automatic i-remit yan sa provincial jail o sa BJMP provincial facility ng BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Bakit sila hindi? That's another question. Number 2, na dapat masagot ni Martin Romualdez, bakit pinayagan ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House ni Tambaluslos na may maupo na kriminal na kagaya ni Franz Castro na convicted, isamantalang si Arnie Tevez, bagamat suspect siya, si Congressman Arnie Tevez ng Negros Oriental na tumakas na rin sa bansa, bagamat suspect siya sa doon sa Pamplona massacre na ikinasawi nila Governor Ruel Digamo, who was a good friend of mine personally, na tinulungan din po namin yan ng mga dating kadre para wag mamatay noong panahon na aktibo ako sa NTF-ELCA dahil lumalaban din po yan sa CPP, NPA, NDF si Governor Digamo. Hindi pa naman na-convict si Arnie Tevez. Hindi pa nga na-arraign o hindi pa nabasahan ng kanyang habla o ng complaints na isinabmit sa korte o na i-file sa korte. Hindi pa nga siya na-custody ng gobyerno. Nasa Timor-Leste siya. Bakit inexpelled na nila Martin Romualdez at ng mga kasabwat nila? Diba? Si Franz Castro, bakit hindi expelled? Bakit hindi siya patalsikin at sipain sapagkat siya mismo ay convicted na? At pangalawa, or pangatlong punto, bakit hindi man lamang sa minimum inobliga ni Martin Tambaluslos Romualdez si Franz Castro na mag-leave of absence at maglagay ng kapalit na ACT Teachers Communist Party representative sa loob ng Kongreso in behalf of ACT Party List ng Communist Party of the Philippines. Leave of absence. Bakit nag-i-enjoy siya ng kanyang sweldo at ng mga milyones na MOOE, liquidation by certification, na hindi nila binubunyag at inilalantad sa taong bayan at pinapalusutan nila ng mga kung ano-anong mga certification lang without any audit receipts and proof kung paano nila ginastos ang milyones na mga pondo by the hundreds of millions. Bakit nakaka-access si Franz Castro? Pang-apat, bakit siya nagpapasight in contempt ng resource persons? Convicted criminal ito. Yan ang binabanggit ko na lumalala ang maruming laro ng politika ni Marcos at ni Romualdez. Ang sindikatong Marcos Romualdez. Ang tawag ng iba dyan, evil triumvirate. Ang tawag ko dyan ay Troika Syndicate. Pag sinabing Troika, tatlo. Marcos, Bongbong Marcos Jr., Lisa Marcos, and Martin Romualdez. Yun po ang Troika Syndicate. Pwede rin pong tawagin na evil mafia.
Yun po ang triumvirate ng evil mafia. Sila po ang talagang nagpapaandar ng maruming laro na ito. Kasi si Lisa Marcos, wala namang poder yan na totoo na nanggaling sa taong bayan. Pero ang poder ng kanyang asawa, inaabuso at ginagamit niya. At siya ang nagpapatakbo ng kung ano ang gawin ng kanyang asawa dahil ang kanyang asawa ay walang bayag, walang paninindigan, incompetent, hindi marunong magdala ng pamahalaan, walang leadership qualities at flower base. At ang isa, ang pinsan. So the center of powers sa Marcos presidency ay wala nakasentro kay Marcos Jr. na sa asawa at sa pinsan. At si Marcos, ang kanilang robot power facilitator. Robot lang talaga siya. Dahil siya ang inelect in an open election. Siya ang nanalo doon. But the exercise of the powers of the president ay wala sa kanya. Ceremonial president siya. Pag may parade in review sa mga armed forces of the Philippines sa mga kampo, pinupuntahan niya. Pero minsan, na nagpa-parade in review, si Martin Romualdez, feeling presidential. Feeling presidente. Di ba? Pinagpalang umaga, turquoise blue for Eric, Mylene Acosta, Best in Declamation Awardee, Sikoting, yes. Parang oratorical contest, no? Akala niya nag-i-speech siya sa entablado nung elementary at high school tayo. Ganun ang mga birada niya eh. Wala talaga. This is a ceremonial, good-for-nothing, flower-based president. Yan po si Marcos. Ang problema niyan, ang levers and control of power na sa asawa at sa pinsan. Pero dahil siya ang na-elect, kailangan nilang buhay si Marcos at umaandar bilang robot facilitator of power nila. Yan ang problema kung bakit itong mga komunistang terorista kagaya ni Franz Castro, Raul Manuel at ni Arlen Brosas na mamayagpag sa pondo, na mamayagpag sa pag-abuso sa poder, at grabe ang paggamit sa kanila bilang mga pitbull at Rottweiler at Doberman ni Martin Romualdez at ni Marcos para mag-atake sa mga totoong naglilingkod sa ating bayan at mga totoong leader natin na nag-ayos ng ating pamahalaan like Rodrigo Duterte. At ngayon ay ipinagpapatuloy ang ganyang legacy of good governance ng kanyang anak na si Inday Sara Duterte. So klaro tayo dyan kung ano ang political crisis na ito. Mali po na i-concentrate natin kay Martin Romualdez o kay Lisa ang ating paniningil. Bagamat may pananagutan ng dalawang mga hinayupak na ito na abusado sa poder ng pagkapresidente ni Marcos Jr., the real accountability is in Marcos. That's why he has to be removed from office. In peaceful and legal means. Ulitin ko in peaceful and legal means. Hindi po revolusyon. Hindi po pag-aalsa, hindi madugo, hindi pag-aarmas. Mayroon po tayong opsyon na kapag incompetent at inutil ang presidente, the Filipino people can withdraw their sovereign mandate to the president by calling for his resignation. Thank you, Meg Raso, sa pagpapakulay. Deeply appreciated po. Hindi po mali na manawagan ang taong bayan ng resignation ni Marcos to step down from office sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay hiniram lamang niya. Thank you, Meg Raso, again. Hiniram niya lang sa taong bayan. Delegated sovereign power from the people yan. Even ito mga tuwadkom at abusado at Diyos-Diyosan at hari-arian ng mga congressman, sila po ay umihiram ng kapangyarihan sa mamamayan. The powers of the sovereign people are the real source of power and authority of anybody occupying a public office, being appointed man or elected at all levels, including ang mga hukom, including po ang mga kongresista at mga senador, lalo na si Marcos bilang Pangulo ng Bansa. Mali po ang pagtingin ko na ang focus ng atake natin personal kay Marcos, sa kay Martin, sa kay Lisa. Let's bring the accountability to the president. Because kapag nawala si Marcos, mapuputol na rin ang illegal na pangingialam at pagmamaniobra sa kapangyarihan ng mga sindikato ni Lisa Marcos at ni Martin Romualdez. Because their levers and control of power will be eliminated the moment Marcos Jr. is removed from office by means of peaceful and legal way upon the call of the sovereign will of the people.
People power bang iniisip ko? Yes. But it cannot be forced upon the people. It can only be called upon. Hindi po pwedeng Armed Forces of the Philippines ang manawagan yan. Because the Armed Forces of the Philippines cannot be the arbiter of power. They cannot determine sino ang upo at sino ang tatanggalin sa kapangyarihan. But they can only support and respect the sovereign will of the people in their collective action of the Filipino people. Kapag nagkumilos po ang respectable and strong numbers of the people to generate a political movement or a social movement that will make a standoff against the president to call him down, to step down from office or resign from his office as president. The most that the armed forces of the Philippines can do together with the Philippine National Police in the security sector is to respect and protect the guarantee of peaceful assembly of the people, and then they can call out the president by withdrawing their support to the commander-in-chief in order to abort a political crisis in government. Yan ang pwedeng gawin nila, but they cannot call out immediately the president without the factor of people massing up in public assembly calling for a people power on the basis of their sovereign will for the president to step down and make a constitutional transition of power, which is ang constitutional succession si Sara Duterte. Now you can understand, mga kababayan, bakit tinatarget nila Martin Tambaluslos at ng kanyang mga alipores na mga ganid at sakim sa kapangyarihan at pundo ng mga kongresista at ng kanilang alipores at mga asong ulol na tagapag-atake na mga komunistang teroristang party list nila like Franz Castro. Sinisingle out nila si Vice President Sara Duterte. Si Rodrigo Duterte target nila pero wala na sa kapangyarihan si Pangulong Duterte. He is now a political figure, an inspiration for the Filipino people, but the power that can be generated from the people's will should be targeted or should be directed to Vice President Sara Duterte as the duly recognized and duly guaranteed constitutional legal successor to the office of the president. Now you can understand bakit tinatarget ng lahat ng mga alipores at mga maruruming operator sa political operations na ito ni Martin Romualdez, ni Marcos at ni Lisa, si Sara Duterte, because she is the constitutional successor. She is the president in waiting. Thank you, Hirondina Jackman, for pakulay. Appreciate ko po. So, klaro tayo mga kababayan. This is beyond our personal affiliations or personal affection to the brand of leadership of the Duterte. This is about the legitimacy and validity ng pagiging tama ng pagtingin natin na nagkataon na ang may mabuting programa, may mabuting track record sa politika at sa ganon din po sa pamamahala ng ating bayan at ng ating gobyerno ay ang mga Duterte. So sila ang ating magiging alternative leaders kasi hindi pwedeng magkaroon ng vacuum. We're calling for the president to step down tapos wala tayong alternative. Hindi pwedeng tayo ay magkaroon ng revolutionary government kaagad because it will be illegal. Hindi sasama dyan ang Armed Forces of the Philippines. Ang mangyayari niyan parang junta kagaya sa Myanmar, at kapag junta po yan, civilian military junta, mahirap kilalanin po yan sa mga association of countries like sa United Nations at sa mga ibang malalaking bansa. They might not legitimately recognize the constitution of a revolutionary government like civilian military junta. Mahirap po yon, magulo. Doon tayo sa legal legitimate succession of power na nangyari noong People Power 2 sa kay Erap Estrada. Kasi sa People Power 1, the government almost went into vacuum. That was the revolutionary condition kay Cory Aquino. Pero nakita natin kung paano sinamantala ng mga dilawan, kagaya ng mga remnants ngayon ng surviving ng mga dilawan na oportunistang politiko like Hontiveros de Lima and Trillanes. Hindi naman tayo papayag na magkaganon.
Pero pwede bang umabot na magkaroon ng revolutionary government? Kapag naupo si Sara Duterte, pwede pong mangyari yan na magkaroon ng change of government system at habang ang pagtingin at pag-unawa ng taong bayan ay pwede pa, babaguhin natin ang sistema ng pamamahala na hindi makapasok sa Kongreso dapat ang mga kagaya ng mga komunistang teroristang sila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas at itong mga walang utang na loob sa mamamayan at abusado sa poder at kapangyarihan at pondo like si Boy Tapang-Tapangan, Boy Contempt, NPA Calderong NPA, si Paduano, si Pimentel, si Suarez, si Kimbo, si Saldico, si Martin Romualdez, pati itong si Pastor Colocoy Benny Abante at si Ako. Dapat ang mga ganyan hindi yan pumasok sa Kongreso. Abusado, hambog, walang respeto sa karapatan ng ordinaryong mamamayan, abusado pa sa poder at pondo. So, dapat baguhin talaga yan ni Sara Duterte kapag siyang naupo. It's me, Joy. Thank you sa pagpapakulay. But we cannot do it immediately unless Sara Duterte is now the president of the country. Please nakikita ninyo yung kalagayang ito. Kaya tinatarget si Sara Duterte because she is the real president in waiting. Kaya ang kanilang target sa kanya, dahil wala silang ma-issue na mga incompetent na uri ng pagka-leader si Sara Duterte, at wala rin silang ma-issue na siya ay nangungurakot, they're trying to paint mud or putik. Pinuputikan nila ang pagkatao at integridad at dangal ni Sara Duterte by attacking the confidential fund na i-download lang sa kanya 2022 pa. Ulitin ko, pundo yun ng tatay niya na remaining siguro mga 50% or 45% of the budget ng Office of the President, hindi inubos ni Pangulong Duterte, iniwan niya yan kay Marcos Jr. Pagpasok ni Sara Duterte, wala siyang budget na may gagalaw. Dahil nga wala namang malaking pondo si Leni Robredo bilang Vice President noon. Hindi rin siya humingi ng malaking pondo noon. Kaya naghingi siya ng support for confidential fund operations ng kanyang opisina sa Office of the President na budget. Kay Marcos, inaprubahan nila yan. And in fact, in the first part of these scandalous attacks against Sara Duterte, it was no less than Lucas Bersamin, the current Executive Secretary of Bongbong Marcos, who happened to be the former Supreme Court Chief Justice, ang nagsabi na ang pag-download ng 125 million pesos from the contingency fund, confidential fund of the Office of the President to the Office of the Vice President, 122 million pesos was regular and a prerogative of the President kung saan niya ibibigay. Pero ngayon tahimik na sila at sila ay nagiging parte sa pag-discredit at pag-atake kay Sara Duterte. So saan dapat mag-report si Sara Duterte ng 125 million liquidation and utilization ng 125 million confidential fund niya noong 2022? Hindi po sa Kongreso. Hindi po kay Franz Castro sa bupols na nagdudunung-dunungan na teroristang criminal convict na si Franz Castro. Hindi po dapat siya doon mag-report sa Congress. Not even kay Martin Romualdez. Si Sara Duterte should report kung paano na-utilize ang budget na yon na confidential fund from the confidential fund of the Office of the President, number 1, to the Office of the President. And I think she did it. I believe so. And then, nag-liquidate at nag-report na rin siya sa Commission on Audit. Wala pong tungkulin o karapatan o anumang mandato ang Kongreso na makialam sa audit process. It's the mandate of the Commission on Audit. COA po ang may karapatan dyan. Malinaw tayo dyan. Illegal at abusado at wala sa lugar itong ginagawang pag-iimbestiga nila kay Sara Duterte on confidential fund in the guise of their protecting public funds. Samantalang sila nga ayaw nilang busisiin ang confidential fund ng presidente na umaabot na higit 5 bilyon kada taon yan. Kasi alam nila, bawal yan sa batas. There is a limited protocol of audit process na pwede mong gawin sa Office of the President, lalo na pertaining to confidential funds. Kasi nga siya ang pinuno at pinakamataas na opisyal ng gobyerno. He is entitled and he has the privilege for that. At si Sara Duterte ay mayroong pribilehiyo para dyan bilang pinakamataas na pangalawang
pinakamataas na opisyal ng bansa. So klaro tayo hindi obligado mag-report o mag-explain si Sara Duterte sa Congress because she did all the report to the Office of the President in 2022 and also to the Commission on Audit. During that time, na hindi naman dapat ito binubusisi sapagkat kung bubusisiin natin ang lahat ng confidential fund and intelligence and security funds, you will open up the floodgates of a very dangerous national security nightmare. Kasi bubusisiin mo na rin ngayon pati ang confidential fund ng presidente. Bubusisiin mo na rin pati ang confidential fund and security intelligence fund ng National Intelligence Coordinating Agency, NICA, ng ating Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, at ng iba't ibang mga intelligence sectors and security-related agencies. What will prevent the CPP, NPA, NDF na pakialaman ang mga assets at informante ng gobyerno na tumutulong sa pagbibigay ng impormasyon at tumutulong sa mga operations kagaya namin noong panahon ni former President Rodrigo Duterte upang labanan ang mga terorista, kriminal, mga sindikato, at mga komunistang terorista kagaya nila Franz Castro na nag-i-infiltrate sa gobyerno, nagre-recruit ng kabataan, nag-i-infiltrate at nagre-recruit sa iba't ibang sektor at pumupundo at nagbibigay suporta sa New People's Army para magsagawa ng panununog, pangbubomba, pang-ambush sa ating mga pulis, mga sundalo at sa ating mga industriya na kanilang sinisira pati mga negosyo at investments. Who will prevent dito sa CPP, NPA, NDF? Bubo din ito si Martin Romualdez. Pinapayagan niyang gawin ito ng mga komunistang teroristang grupo in the guise of oversight function of Congress na kanyang bubuksan into the floodgates of a dangerous political and national security nightmare ang ating bansa. Sapagkat ang layunin ng CPP, NPA, NDF ay i-identify sino-sino mga informante na tumutulong